Tanong ng iba nating viewers, paano ko daw ba natanggal yung maitim na usok dito sa aking Pajero? In-overhaul ba yung makina? Siguro, yun din ang iniisip nyo. Pero sa mga nakasubaybay dito noon pa sa Pajero restoration na to mga bossing, alam nyo na hindi ko in-overhaul yung makina nito. Ito, isi-share ko sa inyo. Update ulit tayo guys dito sa aming Pajero. So eto, makikita ninyo, nire-revolution ko na yung ating Pajero. After ko siyang gawin, actually guys, ngayon nakita ko siyang wala na siyang usok. Gusto nyo bang malaman kung anong ginawa ko? So syempre, papakita natin sa inyo. Ang una ko talagang ginawa dyan mga bossing, EGR cleaning at manifold cleaning. Hinanda ko muna lahat ng gagamitin ko. Yung link, ilalagay ko na lang sa comment section. Click nyo na lang yon kung gusto ninyong bumili. Siyempre, para malinisan natin yung manifold at EGR, kailangan ko munang tanggalin itong turbo intercooler na to. Lahat ng nakaharang, kailangan nating baklasin. Tapos, siyempre, yung kanyang mga hoses. Tandaan nyo na lang mga boss, lahat ng pinagbabaklas, huwag nyo na lang kakalimutan. Siyempre, pati itong air intake hose natin, tinanggal ko na rin. Sinabay ko na rin sa pagtanggal is yung cover ng ating air filter housing. Makikita nyo dito sa turbocharger natin, ang daming langis, di ba? Siyempre, kung langis yan, pagdating sa loob, carbon build up yan. So, eto, tinatanggal ko na rin dito yung mismong EGR. Tapos, maya-maya, ang babaklasin ko na rito is yung buong manifold. Dito, inakita ko kagad kung gaano kakapal yung dumi. Lahat ng bolts itatanggalin natin para syempre mahugot natin yung ating intake manifold. Heto pagkatanggal ko ng intake manifold, papakita ko sa inyo kung gaano kakapal yung carbon buildup na naipon dyan. Dito sa mismong cylinder head, tignan nyo naman, ang daming langis, diba? Tapos dito sa ating intake manifold, tignan nyo kung gaano kakapal ng mga carbon buildup ang matatanggal ko. So lahat yan, kailangan nating linisan. Tapos, hindi na nga pala intake manifold lang ang tinanggal ko. Pati yung exhaust manifold, tinanggal ko na rin kasi naisipan ko sana linisan na rin pati yung mismong turbo niya. Ayan. So, bago ko linisan yung manifold at EGR, ang una ko munang nilinisan, itong cylinder head, yung inlet ng hangin. Tignan nyo, napakadumi niyan. Pero gamit ang throttle body cleaner from Aeropack, nilinisan ko na rin yan. Hindi ko naman agad paandarin yung makina. So yung pumapasok na chemical sa loob, mag-e-evaporate lang din yan maya-maya. Okay, so kailangan nyo lang gawin, sprayan tapos punasan. Makikita ninyo, puputi na ng gusto yung pasukan ng hangin dyan sa ating cylinder head. Next, dito na ako ngayon sa EGR. Ang ginamit ko na rin dyan is itong throttle body cleaner natin. Same lang sa paglilinis na ginawa ko kanina sa cylinder head. Spray lang. Tapos, itong turbocharger, binaklas ko na rin. Tinanggal ko siya mula dun sa kanyang exhaust manifold. Tapos, spray lang din ang ginawa ko. Ang gamit ko lang dyan mga bossing, throttle body cleaner lang din. Okay lang naman yan. Ang kagandahan kasi sa throttle body cleaner ng Aeropack, mabilis din kasi siyang matuyo. Pagka spray, talsik lahat ng dumi at ng langis, pati mga carbon buildup. Tapos, isinabay ko na rin ang paglilinis nga pala. Yung mga tumulong langis dito sa makina, gamit naman yung engine degreaser para medyo kahit papano, mas maging presentable ng tignan yung makina. O, ayan, tignan nyo, diba? Matapos nating linisan lahat ng pyesa, eto at syempre ikinakabit ko na lahat. Inuuna ko na ikabit dyan yung mga exhaust manifold gasket. Pagdating naman sa intake manifold, syempre nilagyan ko rin ng bagong gasket yan. Pero gumamit na rin pala ako dyan ng gasket maker para dumikit yung gasket sa mismong manifold. Mahirap kasing ikabit yan mga bossing. Pagkatapos kong ikabit yung exhaust manifold, sunod na yung intake manifold. Make sure din mga boss na mahigpitan natin sa tamang higpit lahat ng bolts kasi pag hindi, magkakaroon ng singaw dyan sa intake at exhaust manifold natin. So magkakaroon na naman tayo ng palya. Pagkatapos, syempre, lahat ng pinagbabaklas natin, iibalik natin ng tama. Yung malinis na EGR, syempre, ikinakabit ko na rin ngayon. Yung air intake hose tsaka yung air cleaner housing cover, kinakabit na natin. Lastly, yung turbo intercooler, make sure na nakabracket ng maayos at syempre, mahigpitan ito ng tama. Kung iniisip nyo na tapos na tayo, hindi pa. Meron pa tayong isang importanteng gagawin. Basic lang siya, pero malaki yung magagawa nyo. Heto na yung next na kailangan ng ating Pajero. The most basic thing, syempre, PMS. Syempre matagal kasi na natenga yung Pajero na yan. Doon pa lang sa unang may-ari,
taon na yan mula nung natenga. Tapos nung dinala ko yan dito sa garahe ko, natenga rin yan kasi nga hindi ko siya natututukan. So another years na naman ang nadagdag sa kanyang pagkakatenga. Hindi rin kasi ko si Boy overhaul na konting problema ng sasakyan, overhaul ang solusyon. Syempre, kawawa rin naman yung mga client na kapag ganun ang ginawa mo, ang laki agad ng gastos nila. Kadalasan nga dito sa channel ko mga boss, ang lagi kong ginagawang tutorial, yung mga pinaka-basic muna at saka yung pinaka-mura. Bakit? Para if ever na hindi gumana, at least mura lang yung nagastos nyo. Kesa naman diretso overhaul ka na. Tapos, hindi rin nasolusyonan yung problema kasi yung minor problem lang pala yung kailangan mo. Diba? Ang laking panghihinayang nun. Balik tayo dun sa ginagawa sa Pajero. Malaking bagay mga bossing ang pag-change oil. Lalo na sa mga diesel engines na ang langis pumapasok din talaga sa loob ng combustion chamber. Sa mga nagtataka nga pala, sino yung kasama ko dyan sa video? Sa mga matagal nang nakasubaybay sa aking vlog, syempre kilala nyo na si Bayaw. Marami na rin akong video sa nagawa na kasama siya. Ito at kapag hindi na niya kaya, ako na ang gumagawa dun sa sasakyan. Simple lang naman ang pag-change oil, alam nyo na yan. Nakita nyo nung umpisa gumamit muna ako dyan ng flashing kasi nga taon itong natenga. Wala namang masama sa paggamit ng flashing, huwag mo lang dadalasan. Kahit nga mga kasa, every change oil nyo, gumagamit ng flashing yan. Gumagamit pa nga sila ng oil enhancers, diba? O syempre kapag nag-change oil tayo, hindi naman pwedeng filter, hindi nyo papalitan. Tapos syempre, yung bagong filter, lalagyan natin ng langis para hindi masira yung kanyang oil seal. Sa pagkakabit ng filter, laging tatandaan, hand tighten lang. Huwag niyong bigyan ng problema yung susunod na mag-change oil. Kasi pag nataon na kayo rin ang nag-change oil niyan sa susunod, aba, bigla niyong marirealize, bakit ko nga pala hinigpitan ng todo? Dito sinasalinan na rin namin ni Bayaw ng langis yung makina. Yan lang muna yung ginawa namin mga bossing. Pagdating talaga sa mga makina natin mga bossing, pag sobrang itim na ng langis, nakakaapekto na rin yan unang-una sa performance ng makina, pangalawa sa emissions natin. Kaya laging tatandaan, regular PMS ang kailangan. Make sure din sa pagsasali ng langis, huwag yung i-overfill. Nakakasira din kasi ng makina pag laging sobra ang laman na langis niyan. Para i-check yung tambucho natin kung lalabas yung puso. Pero ayan, diba? As of now, 3,000 RPM pa lang yung ginagawa kong revolution. O ayan, diba? Tignan nyo naman. Wala nang usok. Kahit i-revolution natin ng malakas yan, wala na kayong makikitang maitim na usok na inilalabas dyan. Kaya sa mga namomroblema sa maitim na usok ng inyong sasakyan, basic PMS muna mga boss. Baka kasi simple lang yung problema. Tapos ang payo sa inyo, overhaul agad.